Emily Ballesteros. I got saved March 9, 1976. October of 1980, the first time ako napunta dito sa Tatalon. And then I transferred my membership. It was December of 1980. Ako naman po ay naligtas noong 1984. Baptized same year din. It's a camp actually. 41 years na pala ako member ng Lighthouse. Yung una kong mga ministries dito sa church, it began 1981 yata, yung 1983, something like that. So, of course, first ministries na na-join ko is yung choir. And then after that, every Saturday we have our visitation, and then we do extension works talagang sa mga bata. So, all over dito sa may Tatalon area, we have three areas every Saturdays to teach the kids yung mga bata. Kasama ko si Ate Sari, with others si Debbie, ganon yung aking mga kasama doon sa extension works, doon sa mga bata. Bata talaga, sa ministries ko sa bata talaga. High school ako noon, tapos gusto ko maging working student, pumasok ako as parang assistant custodian nung araw. At little did I know, hindi naman pala sabi, hindi lang pala work ang nakinapasok dito kasi later on nakilala ko ang Panginoon at naging full-time staff na nga ako dito, na regular na staff, regular na custodian. Tapos hindi ko pa alam dati na yung palang ginagawa ko yung ministry. Ngayon, ang unang naging ministry ko noon, jeepney captain. Kasi hindi pa naman talaga tinaturing na ministry yung ginagawa namin before na paglilinis ng ating facilities. Jeepney captain is kami naman yung nag-a-assist dun sa mga nagpupunta ng Sundays ng Saturday na Bible class na naghahakot ng mga bata. Kami nag-a-assist dun sa mga bata para hindi maggulo sa sasakyan. Kami sumusundo pagka Sunday naman. Nakatira ako kila tatay right after my graduation. Doon ako kila tatay tumira dahil wala akong matiran. So many memories. Ang dami yung yung launching ng mga projects. Maraming memories doon sa mga missions conference. Yun yung ikaw yung maghuhugas, kami mamamalengke. One also of the memories that I treasured, yung regarding pagpunta sa Sunday sa church is we have to take off our shoes lalo pag umuulan. Lalo na pag umuulan. And then, nakapaa kami papunta rito because maputik di ba? So right after, bago kami pumasok sa loob ng eklesiya, ay merong nakahanda sila, Edwin, mga tatay, pinapahanda nila ng mga basin, di ba? Mga basin na ganyan para hugasan yung paa. Para pag-akit kasi tatas, dapat malinis yung mga paa, putik-putik Pero ang sarap pakinggan, ang sarap isip-isipin na those years, yung mahirap man gawin, but kung naglilingkod ka sa Panginoon ay masayang i-recall. Dahil nung araw, meron kasing ministry, meron kasing ginagawa na Saturday visitation. So visitation yon. Ibig sabihin, yung mga Sunday school teacher, mga workers na ganyan, nag-visit sila pagka Saturday, at si Nanay Abante dati nag-ibigay sa nila mga pamasahe, mga kinukumpute yan sa lakad mo, ito pamasahe mo. Kami naman, kung custodian ako noong time na yon, ang ginagawa ko is preparasyon ng meeting place nila. Ako naghahanda ng mga juice nila. Ako yung naghahanda ng mga yung lugar na kanilang meetingan. Kami maghahanda ng tinapay, bibili ng Spanish bread para pang merienda ng mga magbibisita. So yung mga little things na actually ngayon, iba na ang tawag natin doon. Sa service talaga, ministry na yun Masaya kami gumagawa. Gawa lang kami ng gawa. Kung ano yung instruction ni tatay noon, ano yung, especially pagdating, since si tatay medyo handyman, carpentry siya. So lahat kami na nandito, nag-i-stay, especially ako, na custodian. Ako palagi nasa likod niya para tumulong sa kanya mag-assist sa ginagawa niya. Kasi kailangan siya assistant dahil hard work It's a carpentry work, labor lahat So lahat ng mga worker dati, pagka nandito sila, yun ang focus namin. Pag si tatay gumawa, lahat kami naka-assist doon.
At masaya kami tumutulong. Sabi, walang kahit ang reklamo, walang after magtrabaho lahat-lahat, maghapon na trabaho, na after ng hard work, after ng hard labor na ginawa namin sa facilities natin, after ng lahat ng trabaho na yan, merong bench doon na wood, upo si tatay, magkakape at lahat kami nakaupo, magkakape nakatingin sa ginawa namin. Ina-appreciate namin yung beauty ng biyaya ng Panginoon doon sa nagawa namin nung araw na yon. Yun ang talagang parang sweet memory noon kay tatay. Love tape nung araw, nag-start yan dati kay Pastor Ruben. Kasi yung tiyagaan niya noon na mag-record ng tapes, yung pa yan, mga cassette tapes na mga preaching ni tatay. Yun talaga tiyaga na mag-record. Sabihin, noon nag-start yun. Hindi naman namin alam yun dati. Pero si Pastor Ruben, gumagawa lang noon talagang recording na siya. Nag-file na siya, nag-archive lang sa sarili niya. Meron sariling parang baul dati na parang malaking maletang ganon. Nandun nakalagay yung mga cassette tapes niya noong araw. Nauso na yung mga video tapes, yung mga cameras, ganyan. Nagsabi ka pa na baka pwede kami mag-record ng video. Doon siya nag-ano siya, kumbaga nag-approve kagad siya. Hindi alam mo na hindi naman pala bago yung ministry na yun. Dati na pala ginagawa yun noon pa. Until nga nagkaroon siya, naging video na siya, tapos nung sinuportahan ni Pastor Ruben yung videotape ministry na yon, ginawa niya talagang full-blown na ministry talaga. So naging love tape ministry siya kasi sinama niya yung audio at yung video dun sa ministry na yon. So while doing the video, meron kaming audio kasama. And then nagkaroon na siya ng nag-evolve siya into LoveNet dahil nagkaroon na ng broadcasting na ministry. Si Pastor Ruben din nagplano nun dati na magkaroon ng in the future, sabi niya, i-improve natin tong ating ministry ng love tape kasi in the future baka magkaroon tayo ng broadcasting na ministry. Kaya pagandahin natin tong ating ministry ito in preparation din later on, malayo sa biyaya ng Panginoon, magkaroon tayo ng sarili nating programa sa television, sabi niya. So in-improve yung love tape, hiniwalay niya yung archiving. So nagkaroon ng archiving na ministry, archive ministry sa labas ng love tape ministry. Kasi dati kami lang ang nagka-file recording, filing, lahat-lahat. Nung ginawa niya yon, hiniwalay niya yung LoveNet, ginawa niya LoveNet kasi may internet na. Tapos ngayon, yung nag-evolve na ng gusto, meron tayo ngayong broadcast, meron tayong sariling programa sa television, at meron tayong sariling napakalawak na archiving ng ating ministry simula noon 76 until now. Baka before pa yata 76 meron si pastor na recording. Until now, meron tayong every coming together, meron tayong recording ng ating mga preachings. One of my prayers talaga nung dalaga pa ako, na sana Panginoon yung mga nakita ko mismo with my own eyes doon sa bahay, sa Banawi kila tatay, ay mag-cascade doon sa family ko na yung bang hindi na iniisip kung papagod ba ako o hindi. Kasi ganoon si Pastor Ruben napapagod ba ako, hindi sa ganon. Yung bang, sige pa, this is for the glory of God. I have to please my God through this one, ganon. Yun yung naging guiding ko. And sabi ko nga kung mag-asawa ko, sana yung aking mapapangasawa ay ganun din ang prayer sa mga anak. No? So sa aming magiging mga anak. Kung bakit hindi mo dapat ipagkait yung buhay ng family mo. Kasi stewards lang tayo ng mga batang to ng mga anak namin. So si tatay, miniting kami, sinabi niya na every work, every service na ginagawa nung araw, tawag kasi dati service every service nung araw, yan ay parte kayo ng serbisyo na yan. Kung meron maligtas dyan, kung meron ano man ang outcome ng service na yan, parte kayo dyan. Kasi kayo naghahanda ng mismong facilities ng church. Yung upuan na yan, inaayos niya, nililinis niya yan. So pinapaganda niyo siya. Nung araw, palagi ko narinig kay tatay, naging prominente sa kanya. Yung the best ability is availability nung araw. Naduktungan niya ni Pastor Ruben ng commitment. Kasi hindi ka naman pwede maging available tapos merong abilidad,
available ka, pero wala ka namang commitment sa ginagawa mo, so hindi ka rin magpapatuloy doon sa ginagawa mo. So yun yung teaching na continuity ng teaching eh. Hindi ka lang maabilidad, meron kang commitment sa ginagawa mo, so pag meron ka ng commitment, ibigay mo yung lubos doon sa ginagawa mo. Sabihin, magpatuloy ka na walang pag-iimbot, na walang iniisip na kapaguran. Kaya nga sinasabi ni Emily kayo na, si Pastor daw walang kapaguran. Okay, he's doing all it diligently. Walang tapos, walang tigil. Wala kang iniisip ba na pagod ka na o na sobra-sobra ng ginagawa mo. Ang tanong, bakit ginagawa mo? Kasi gawain ng Panginoon ito eh. Let us do it diligently. Kaya palaging may action eh. Do it diligently. Palaging gawa ka lang ng gawa. Kasi alam mo, lahat ng ginagawa ay para sa Panginoon at nakakalugod siya sa Panginoon. Kaya yun yung naging parang lesson na pinapakita namin sa mga anak na simula pa nung bata sila until now, kasama namin sila sa church. Hindi namin sila direct na turuan talaga na ikaw, ganito ka, dapat ganito ka. Pinapakita namin sa kanila kung paano maglingkod sa Panginoon. Kaya yun po yung talaga napakalaking lesson na nakita ng aming mga anak sa aming pamilya. Kung tatanungin mo ako kung ano yung mga one of the preachings na tawag nito naging malaking impact sa buhay namin bilang mag-asawa, no? Preaching ni Pastor Ben, yung kanyang preaching ng launching into the deep. Hindi ko talaga makalimutan yun, no? Doon kasi makikita mo yung God's proving na ikaw pala anak ng Panginoon. When you launch into the deep, sabi niya palagi niyang, hindi ko talaga makakalimutan siya, palagi niyang sinasabi na, you cannot see God's wonders unless you do business in great water. Yung by faith lahat, papasokin mo kung when you're giving sacrificially, dapat magbibigay ka sacrificially because you have a great faith. You have deep faith. In 1 Corinthians 2:5 na nakalagay doon, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. You can do wonders when you launch into the deep. Seeing the grace of God in Lighthouse BBC at 50.